Kitang-kita ang magandang epekto ng rookie draft at reinforcement sa lower rank teams ng PVL matapos makita ang improvement ng mga teams na dating nasa laylayan. Weak teams ng PVL lumalakas na. Capital One muntik ma-upset ang Akari Chargers. IV Laksina mamaw sa Akari. Petrogas carry. Wilma Salas humina nga ba? Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Na-excite ang mga fans sa potential na pinapakita so far ng mga lower rank teams sa second day ng PVL Reinforced Conference 2024. Nasaksihan na rin ang iba pang imports mula sa Pool B. Isa sa may biggest improvement so far ay ang koponan ng 11 ranked team ng Capital One. Na-challenge nila ang stronger team ng Akari pero naig pa rin ng Chargers in 4 sets. 25-18, 27-25, 22-25 at 25-14. Exchanging leads ang dalawang team sa umpisa ng game. Parehong team ay medyo nangapapa pero nakaalago ang Akari Chargers matapos ang 10-1 run na nagmula sa heavy services ni Michelle Cobb. Gising na gising rin ang opensa ni IV Laksina habang tanging ang Capital One import lang na si Marina Tushova ang may maayos na production sa Solar Spikers. Parehong teams limitado sa single digit ang attacks at karamihan nga ng puntos ay galing sa errors. 25-18 sa set 1. Hot start naman ng Akari sa second set with a 7-2 start. Pinahirapan muli nilang Capital One sa reception. Unti-unti namang nakabangon ng Capital One with Marina Tushova still leading the squad. Nakatablang Solar Spikers sa crunch time 23-all at nakuha pang set 24-23. Pero naisalba ni Soltones at Ocaro ang Akari, stealing the set 27-25. Akari naman ang nag-struggle sa first ball ng third set na nagbigay daan sa 8-3 start ng Capital One. Pero nakabalik agad ng Akari 11-all matapos uminit ng laro ng import na si Oli Ocaro. Nakakuha ng crucial 2-point lead at 2 set points ang Capital One dahil sa 3 straight points ni Tushova mula sa back-to-back attacks at set winning service ace 25-22. Nawala naman ang aggressiveness ng Capital One Solar Spikers sa 4th set. Mas naging madali sa Akari ang kumopensa, getting a huge lead sa umpisa ng set. Lumobo pa ang lead ng Akari matapos mabantayan si Marina Tushova kabilang ang back-to-back blocks. Na-maintain ng Akari ang kanilang 9-point lead at natapos ang game sa isang regalo mula sa heavy service ng rookie na si Steph Bustrillo. Player of the game ang import ng Akari na si Oli Ocaro with 16 points. Top scorer naman si IV Laksina with 20 points. May 8 points naman kabilang ang 4 blocks si Sed Domingo. May 20 points naman ang Capital One import na si Marina Tushova plus 12 receptions. The rest ng players ng Capital One ay 7 points and below. Habang sa naunang match, muling nagpakita ng pagiging diesel ang Reinforced Conference defending champions ng Petrogas Angels. Sa likod ng slow start, nagawa pa rin nilang pataubin ang gritty young squad ng Zeus Coffee Thunderbirds. Nag-showdown naman ang dalawang imports, parehong familiar na sa Pinoy volleyball fans na sina Wilma Salas ng Petrogas at Asaka Tamaru ng Zeus Coffee. Gumawa ng 15 points, 12 receptions si Wilma Salas sa kanyang PVL return. Medyo slow start pa nga si Salas this conference with only 30% attacking efficiency. All around naman si Asaka Tamaru with 17 points, 5 digs and 8 receptions. 36% naman ang kanyang attack success rate. Player of the game si Brooke Van Sickle scoring 22 big points in just 3 sets plus 11 digs and 6 receptions. Dinomina ng Petrogas ang buong stats sheet. Sa Martes, July 23, makakaharap ng Zeus Coffee ang Signal 2 p.m, Chocomucho vs Akari 4 p.m at Capital One vs Petrogas 6 p.m.